Hindi ka napadpad dito ng hindi sinasadya. May isang tahimik na sandali sa buhay mo ngayon, isang paghinto na napakapino kaya maaaring hindi ito mapansin ng iba, pero sapat ang lalim para baguhin ang lahat. Nakatayo ka sa pagitan ng dalawang landas, paulit-ulit na tinitimbang ang bawat opsyon, binabalikan ang bawat posibleng mangyari, sinusubukang piliin ang tamang direksyon. Ganyan ka, Libra. Nag-iisip ka muna bago kumilos. Pero paano kung sa pagkakataong ito, ang pag-aalinlangan na lang ang pumipigil sa'yo? Paano kung isang simpleng desisyon, isang tapat at malinaw na pagpili, ang may kapangyarihang ituwid muli ang buong takbo ng buhay mo, walang ingay, walang kaguluhan, kundi malinaw na kaliwanagan lamang? Libra, kilala ka sa balanse, katarungan, at kakayahang makita ang bawat panig ng isang sitwasyon, pero kakaunti lang ang nakakaunawa kung gaano kabigat dalhin ang regalong iyon. Kapag hinihingan ka ng buhay na pumili, hindi ka nagmamadali. Humihinto ka. Nagmamasid. Sinisikap mong protektahan ang lahat ng sangkot, kasama ang sarili mo. Ngunit kamakailan, ang paghintong iyon ay nagsisimula ng maramdaman na hindi na karunungan, kundi pagkakaipit. Maaaring may pakiramdam ka na may isang bagay sa buhay mo ang tahimik na nagbabago, kahit wala namang mukhang iba sa ibabaw. Dumarating ang mga tanong sa kalagitnaan ng gabi, sa mga sandali ng katahimikan, kapag walang ibang nakatingin. Ang mensaheng ito ay lumilitaw ngayon dahil papalapit ka na sa isang mahalagang yugto, hindi maingay, hindi dramatiko, ngunit may malalim na kahulugan. May isang pagpiling naghihintay sa'yo, at kapag ito ay nagawa na, ang daang tatahakin mo ay hindi hihingi ng perpektong hakbang kundi katapatan lamang. Ang hindi nakikitang sangandaan. May dumarating na sandali sa buhay na hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng ingay o pagmamadali. Walang dramatikong senyales. Walang malinaw na babala. Isa lamang itong banayad na pakiramdam na may hindi na nakaayon gaya ng dati. Para sa Libra, ang sandaling ito ay madalas dumarating ng tahimik, nakabalot sa anyo ng rutina, ginhawa, o pagtitiis. Sa panlabas, maaaring mukhang maayos ang lahat. Gumagana ka. Kinakaya mo. Ginagawa mo ang inaasahan sa'yo. Ngunit sa kaibuturan mo, may unti-unting kamalayang nabubuo, ang pananatili sa kinaroroonan mo ay may kapalit. Ito ang hindi nakikitang sangandaan. Hindi isang lugar na matuturo, kundi isang pakiramdam na mararamdaman. Maaaring paulit-ulit mong binabalikan ang mga pag-uusap na tapos na, iniisip ang mga posibleng mangyari na hindi pa naman nangyayari, o tinitimbang ang mga pagpiling tila pareho ang panganib. Ang isang landas ay ligtas ngunit pamilyar, madaling hulaan, kahit hindi na ito nagbibigay sigla. Ang isa naman ay hindi tiyak, walang malinaw na hugis, at bahagyang nakakailang. At dahil ikaw ay Libra, nag-aalinlangan ka. Gusto mong pumili ng tama. Gusto mo ng balanse. Gusto mo ng katiyakang walang masasaktan, kasama ka roon. Ngunit narito ang katotohanang bihirang pag-usapan, ang pag-iwas sa desisyon ay isa ring desisyon. Sa sangandaang ito, hindi hinihiling ng universo na tumalon ka ng walang iniisip. Ang hinihiling nito ay mapansin mo kung ano ang pinoprotektahan ng iyong katahimikan at kung ano ang pinatatagal nito. Matagal ka nang naging matiisin. Matagal kang naghintay na dumating ang linaw na buo at kumpleto. Ngunit kadalasan, ang linaw ay dumarating pagkatapos ng pagkilos, hindi bago nito. Ang yugtong ito ng paglalakbay mo ay hindi tungkol sa pamimilit ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pagkilala na may bahagi sa loob mo na alam na kung aling direksyon ang patungo sa paglago. Ang hindi komportableng pakiramdam na nararanasan mo ay hindi takot, ito ay kahandaan. Ang pagkabalisa ay hindi kalituhan, ito ay ang iyong intuwisyon na marahang kumakatok, paulit-ulit. At kahit hindi mo pa lubos na namamalayan, sa sandaling makilala mo ang sangandaang ito, nagsimula na rin gumalaw ang landas mo. Ang sandali ng pagpili. Ang sandali ng pagpili ay bihirang magmukha ayon sa inaakala natin. Walang dramatikong pagbibilang ng oras, walang malinaw na senyas na magsasabing, ito na yon. Sa halip, dumarating ito sa mga karaniwang sandali, isang pag-uusap na halos iwasan mo, isang pagkakataong muntik mo nang palampasin, isang katotohanang matagal mo nang ipinagpapaliban. Para sa Libra, ang sandaling ito ay mas mabigat sa pakiramdam dahil nauunawaan mo ang mga kahihinatnan. Nakikita mo kung paanong ang isang desisyon ay maaaring lumikha ng alon na tatama sa mga tao, emosyon, at mga hinaharap ng sabay-sabay. Sa yugtong ito, mas malakas magsalita ang pag-aalinlangan kaysa sa intuisyon. Nagsisimulang umikot ang mga tanong sa isipan mo. Paano kung mali ang piliin ko?
Paano kung may madismaya? Paano kung mawala ang balanseng pinaghirapan kong panatilihin? Ang mga kaisipang ito ay hindi nangangahulugang mahina ka, ibig sabihin lamang, ikaw ay may malasakit. Ngunit ang sobrang pag-aalala ay minsan nagiging bitag na naglalagay sa iyo sa pagkakatigil. Ang tunay na nagbabago ng lahat ay hindi ang tapang na maingay, kundi ang katapatan na tahimik. Unti-unting nabubuo ang isang malinaw na pagkaunawa, ang balanseng pinoprotektahan mo ay matagal nang hindi matatag. Ang kapayapaang sinusubukan mong ingatan ay nakatayo sa pag-antala, hindi sa tunay na pagkakaayon. At sa kaibuturan mo, alam mo ito. Maaaring maliit lang ang mismong pagpili. Isang sa halip na hindi. Isang hakbang pasulong imbes na patuloy na paghihintay. Ang pagsabi ng katotohanang matagal mo nang kinikimkim. Ang pagbitiw sa isang bagay na hindi na sumasalamin sa kung sino ka na nagiging ikaw. Para sa iba, maaaring wala itong saysay. Ngunit para sa iyo, para itong pagtawid sa isang hindi nakikitang guhit. At narito ang bahaging hindi madalas sabihin, ang universo ay tumutugon hindi sa perpektong desisyon, kundi sa tapat na desisyon. Sa sandaling pumili ka ng may linaw sa halip na takot, may isang bagay sa loob mo ang kumakalma. Hindi dahil biglang nalutas ang lahat, kundi dahil sa wakas, ikaw ay kumikilos na ayon sa sarili mong katotohanan. Ang isang desisyong iyon ay hindi nagtatapos sa paglalakbay. Doon pa lamang ito nagsisimula. At kapag ito ay nagawa na, ang landas sa unahan ay hindi ka na hinihiling na manatiling nakatigil, inaanyayahan ka na nitong maglakad. Bakit nahihirapan ang Libra sa pagdedesisyon? Libra, madalas hindi nauunawaan ang hirap mo sa pagdedesisyon. Nakikita ng iba ang iyong pag-aalinlangan at iniisip nilang ikaw ay walang kasiguruhan, ngunit mas malalim ang katotohanan. Hindi ka humihinto dahil wala kang direksyon, humihinto ka dahil masyado kang maraming nakikita. Nararamdaman mo ang bigat ng emosyon sa likod ng bawat opsyon, ang mga hindi nakikitang epekto, at kung paanong ang isang pagpili ay maaaring tahimik na makaapekto sa maraming buhay. Ang kakayahang ito ang iyong lakas, ngunit kapag hindi nababantayan, nagiging pinakamabigat mo rin itong pasanin. Liks sa'yo ang maghanap ng balanse. Hindi balanse sa ibabaw lamang, kundi pagkakaayong patas, makatarungan, at malinis sa damdamin. Kapag ang isang pagpili ay tila hindi pantay, kapag may panalong isa at may talong iba, nararamdaman mong may pananagutan kang ituwid iyon. Sa paglipas ng panahon, kahit ang mga simpleng desisyon ay nagiging mabigat. Unti-unti mong dinadala ang mga resulta na hindi naman talaga dapat ikaw lang ang may pasan. Isa pa sa dahilan kung bakit mahirap para sa iyo ang magpasya ay ang malalim mong pakiramdam sa tamang panahon. Alam mo sa loob-loob mo na kahit ang tamang desisyon, kapag ginawa sa maling oras, ay maaari pa ring makasakit. Kaya naghihintay ka. Nagmamasid. Umaasa kang gagawing malinaw ng universo ang sagot. Ngunit hindi palaging inaalis ng universo ang kalabuan, madalas, hinihiling nitong magtiwala ka sa sarili mo sa gitna nito. May isa pang tahimik na takot sa ilalim ng lahat ng ito, ang takot na sirain ang kapayapaan. Marahil maaga mo nang natutunan na ang pagpapanatili ng katahimikan ay minsan nangangailangan ng pagsasakripisyo ng sarili. Ang pagsasabi ng kahit hindi ang nais mo. Ang pananatili kahit handa na ang kaluluwa mong umalis. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng panloob na kawalan ng balanse, isang bagay na hindi kayang ayusin ng anumang panlabas na pagkakasundo. Ang totoo, Libra, ang iyong pag-aalinlangan ay hindi kahinaan. Isa itong senyales. Isang paalala na ikaw ay tinatawagan na piliin ang sarili mo nang hindi tinatalikuran ang mga pinahahalagahan mo. Ang balanse ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa pagpili, nagmumula ito sa paggawa ng desisyong iginagalang ang katotohanan mo, kasabay ng paggalang sa iba. Kapag naunawaan mo ito, ang mga desisyon ay titigil na sa pagiging banta at magsisimulang maging pagkakaayon. Ang nakatagong mensahe mula sa universo. Kapag nais makuha ng universo ang iyong atensyon, hindi ito laging nagsasalita sa malinaw na mga salita. Mas madalas, nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na pattern, mga damdaming bumabalik, at mga tahimik na sandaling mas tumatagal kaysa sa inaasahan. Para sa Libra, ang mga mensaheng ito ay kadalasang lumilitaw kapag naabot mo na ang hangganan ng paghihintay. Hindi dahil nabigo kang magpasya, kundi dahil nalampasan mo na ang bersyon ng buhay na nilikha ng patuloy na pag-aalinlangan. Maaaring mapansin mo ang mga banayad na palatandaan, mga pag-uusap na paulit-ulit ang tema, mga oportunidad na bumabalik sa ibang anyo, o bigla ang emosyonal na reaksyon sa mga sitwasyong dati wala namang epekto sa iyo.
Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga refleksyon ito, marahang ipinapakita kung ano ang hindi na akma at kung ano ang handa ng magbago. Nauunawaan ng universo ang iyong likas na pagkatao. Alam nitong hindi ka kumikilos ng padalos-dalos. Kaya hindi ka nito minamadali. Sa halip, lumilikha ito ng maliliit na pag-uga, sapat para makaramdam ka ng hindi komportable, ngunit hindi sapat para pilitin ka. Ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay may layunin. Hindi ito para itaboy ka, kundi para gisingin ka. Mayroon ding mensaheng nakatago sa katahimikan. Kapag ang mga sagot ay hindi agad dumarating, kapag ang gabay ay tila nahuhuli, madalas ay dahil hinihiling ng universo na makinig ka sa loob, sa halip na sa labas. Napakarami mong oras ang ginugol sa pagtitimbang ng mga panlabas na salik kaya maaaring nakalimutan mo kung gaano pala kalinaw ang sarili mong intuisyon. Ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi tungkol sa pagpili sa pagitan ng tama at mali. Ito ay tungkol sa pagpili sa pagitan ng pamilyar at ng totoo. Hindi ka sinusubok ng universo, nakikiayon ito sa'yo. Sa sandaling tumigil ka sa paghihintay ng pahintulot para umusad, mas nagiging malinaw ang mga senyales, humuhupa ang pagtutol, at unti-unting bumubukas ang landas. Magtiwala ka na ang mensaheng dumarating sa'yo ngayon ay hindi basta-basta. Dumating ito dahil handa ka ng tanggapin at dahil ang pagpiling nasa unahan mo ay nilalayong ilapit ka pa sa iyong tunay na sarili. Ano ang nangyayari pagkatapos ng pagpili? Matapos magawa ang pagpili, kadalasan ay may sandaling katahimikan. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil may isang bagay sa loob mo ang sa wakas ay kumalma. Para sa Libra, makapangyarihan ang pagbabagong ito sa kalooban. Ang walang tigil na pagtitimbang, ang ingay sa isipan, ang paulit-ulit na pag-ikot ng emosyon, bigla itong humuhupa. Maaaring wala ka pa ring lahat ng sagot, ngunit mayroon ka ng direksyon, at iyon pa lamang ay sapat na para baguhin ang lahat. Sa una, maaaring mukhang pareho pa rin ang panlabas na mundo. Hindi agad nagbabago ang iyong paligid. Hindi ka agad nauunawaan ng mga tao. May ilan pa ngang magtatanong o magdududa sa desisyon mo. Ngunit sa loob mo, iba na ang pakiramdam. Mas magaan. Mas nakaayon. Ganito mo malalaman na totoo ang pagpili, hindi ito nagdulot ng kaguluhan, kundi ng linaw. Pagkatapos, unti-unti nang nagsisimula ang epekto nito. May maliliit na pagbabagong lilitaw sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Nagiging mas tapat ang mga pag-uusap. Ang mga oportunidad ay hindi na pakiramdam na pilit. Nagsisimula kang makaakit ng mga sitwasyong sumasalamin sa bersyon mo na hindi natakot pumili. Ang mga dating tila nakaharang ay nagsisimulang gumalaw, hindi dahil mas pinilit mo, kundi dahil tumigil ka na sa paglaban sa sarili mong katotohanan. May mga sandali pa rin ng pag-aalinlangan. Natural iyon. Hindi binubura ng paglago ang kawalan ng katiyakan, itinuturo lamang nito kung paano dumaan dito nang hindi nawawala ang sarili mo. Ang kaibahan ngayon, hindi na kontrolado ng pagdududa ang direksyon mo. Nalampasan mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang piliin ang pagkakaayon kaysa sa ginhawa. Para sa Libra, ang yugtong ito ay tanda ng pagbabalik sa tunay na balanse. Hindi ang balanse ng pagpapasaya sa lahat, kundi ang balanse ng paggalang sa sarili, habang nananatiling patas, mahabagin, at mulat. Unti-unti mong nauunawaan na ang kapayapaan ay hindi pinananatili sa pamamagitan ng pananatiling nakatigil, ito ay binubuo sa pamamagitan ng tapat na pag-usad. Ang susunod na hakbang ay hindi perpekto, ngunit may kahulugan. At hakbang-hakbang, mapagtatanto mo na ang isang taos pusong desisyon ay hindi lamang nagbago ng iyong kalagayan, binago rin nito ang paraan ng paglakad mo sa mismong buhay. Isang mensahe direkta para sa Libra. Libra, ang mensaheng ito ay hindi para magbigay ng presyon, ito ay paalala ng isang bagay na matagal mo nang alam, ngunit maaaring nakalimutan mo sa paglipas ng panahon. Hindi ka nawawala. Hindi ka nahuhuli. At hindi ka nabibigo dahil matagal bago ka nagpasya. Nag-ipon ka lamang ng pag-unawa, inaalam kung ano talaga ang mahalaga sa iyo, at inihahanda ang sarili mong pumili ng may integridad, hindi dahil sa bugso ng damdamin. Malaking bahagi ng buhay mo ang ginugol mo sa paglikha ng kapayapaan, kahit pa nangangahulugan ito ng pananahimik o paglalagay ng sarili mo sa huli. Hindi iyon kahinaan, iyon ay empasya. Ngunit dumarating ang punto na ang empatyang walang katapatan sa sarili ay nagiging pagtalikod sa sarili. At narating mo na ang puntong iyon ngayon. Ang pagpiling nasa harap mo ay hindi humihingi ng perpekto. Humihingi ito ng katotohanan. Hindi ang katotohanang ipinapaliwanag mo sa iba,
kundi ang katotohanang inaamin mo sa sarili mo kapag walang nakatingin. Nararamdaman mo na kung alin ang magpapalawak sa'yo at alin ang patuloy na magliliit sa mundo mo. Ang pag-aalinlangan na nararamdaman mo ay hindi kalituhan, ito ang sandali bago ang tapang. Hindi mo kailangan ang pagsang-ayon ng lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang landas mo. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pasan mo ang bigat ng inaasahan ng iba. Ang tunay na balanse ay nagsisimula kapag ang panloob mong mundo at ang panlabas mong mga kilos ay sa wakas ay nagtagpo. Ano man ang susunod mong desisyon, piliin mo ito ng may paggalang sa sarili. Piliin ang landas na magbibigay sa iyo ng mas maluwag na paghinga, mas tapat na pananalita, at mas matibay na pagtayo sa kung sino ka na nagiging ikaw. Malakas tumugon ang universo sa mga libra na pinipili ang pagkakaayon kaysa sa pag-apruba. Magtiwala ka na ang desisyong ito ay hindi may kinukuha sa iyo. Ibinabalik ka nito sa iyong sarili at doon matagal nang naninirahan ang tunay mong kapangyarihan. Isang tahimik ngunit makapangyarihang wakas. Hindi lahat ng pagbabago ay nagpapakilala ng maingay. Ang ilan sa pinakamalalim na transformasyon ay nagsisimula sa katahimikan, sa mga sandaling tila walang nangyayari, ngunit sa loob, lahat ay gumagalaw. Para sa Libra, ito ay isa sa mga sandaling iyon. Isang paghintong hindi para ikulong ka, kundi para ihanda ka. Isang pagpiling hindi para pabigatin ka, kundi para gabayan ka. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Sa sandaling pinili mo ang katapatan kaysa sa pag-aalinlangan, ang landas mo ay tahimik na muling umayon. Kahit hindi pa nakikita ang mga resulta, nagsimula na ang paggalaw sa ilalim ng lahat. May mga ugat ng tumutubo. May direksyong unti-unting nabubuo. Magpapatuloy ang buhay sa paghingi sa iyo ng mga pagpili, ngunit mula rito, mas magiging malinaw, mas magaan, at mas matatag ang mga ito. Hindi dahil mawawala ang kawalan ng katiyakan, kundi dahil sapat na ang tiwala mo sa sarili para daanan ito. Ang balanseng matagal mo nang hinahanap ay hindi nagmumula sa pananatili sa gitna magpakailanman. Nagmumula ito sa pag-alam kung kailan hahakbang pasulong ng may gilas at dangal. Hayaan mong ito ang sandaling tumigil ka sa paghihintay ng senyales at kilalanin na ikaw mismo ang senyales. Ang iyong kamalayan. Ang iyong kahandaan. Ang iyong tahimik na tapang. Habang nagpapatuloy ka, tandaan mo ito, isang tapat na desisyon ang kayang baguhin ang buong direksyon ng buhay mo, hindi sa pamamagitan ng puwersa, hindi sa pakikibaka, kundi sa pagkakaayon. At sa sandaling magsimula kang maglakad sa landas na iyon, mapagtatanto mong hindi ka kailanman naligaw naghahanda ka lamang na piliin ang iyong sarili. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka muna ng sandali para damhin ito. Hindi mo kailangang agad tumugon, pansinin mo lang kung ano ang ginising nito sa loob mo. Minsan, ang linaw ay nagsisimula sa simpleng pagkilala sa damdaming matagal mo nang dinadala. Kung nararamdaman mong may tawag, ibahagi mo ang mensaheng ito sa isang taong maaaring nasa kaparehong sangandaan. At kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng gabay na para sa iyong paglalakbay, malugod kang inaanyayahang manatiling konektado. Suportahan ang channel sa paraang komportable at tama para sa iyo, at higit sa lahat, ipagpatuloy mong piliin ang katapatan sa bawat hakbang na tatahakin mo pasulong.